Good morning po sa inyo lahat. Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus. Sa mga bisita po natin, magandang umaga po. We are in the book of John, chapter 7, verse 45. Then came the officers to the chief priest and Pharisees, and they said unto them, Why have you not brought him? May mga inatasan po ng mga Pharisees, meron pong inatasan po ng mga papari ng mga matataas na tao sa panahon na yan. Ang tawag po sa kanila ay officers, upang hulihin ng Panginoong Hesus. Pero nung bumalik po sila sa mga papari at sa mga sarilihiyong Pharisees, at sinasabi nila, bakit hindi nyo siya dala? Why have you not brought him? And the officers answered, Never man speak like this man. Ang dakilan ng mga tao kung bakit hindi nila dinala ang Panginoong Hesus ay nung napapakinggan nila ang Panginoong Hesus na nagtuturo, nararamdaman nila na kaiba ang taong ito, kaiba yung tagapagturong ito ng Israel, kaysa doon sa mga nasa relihiyong Pharisees at sa mga iskriba. Ito ang naging daan para hindi nila dakbin ang Panginoon. At alam nilang nakaharap sila sa isang malaking tanong sa mga nagsugo sa kanila kung bakit hindi nila ito dinala. Pero sapat na para sa kanila ang dahilan nila na kaiba si Jesus na tagapagturo. Dahil nararamdaman dito ng tao yung kanyang pagtuturo. Amen. At ang sagot ng mga tao na nagsugo sa mga officers na ito. Then answered them, 47, the Pharisees, kayo na rin baga ay nalinlang na rin ng tao na yan? Are you also deceived? Have any rulers of the Pharisees believed in him? Kaya sabi ko, nakakarap ang mga officers na ito sa isang malaking tanong. Tama yun ang kanilang nasa isip na makaharap sila sa malalaking tanong. Katulad ng, kayo na rin baga na nalinlang na rin ang tao na yan. Sa alam nila, ang Panginoong Hesus ay nanlilinlang o impostor na tao. 47, Then answered them the Pharisees, Are you also deceived? Have any rulers or of the Pharisees believe on him? Yun ang dapat nilang sagutin. Meron bang mga tao na mga maririlag, kilalang tao na naniniwala dyan? Bakit pati kayo ba? And verse 48, Have any rulers or of the Pharisees believed on him? But these people who know it not the law are cursed. Sa mga taong naniniwala sa kanila o kay Jesus ay mga taong mga isinumpa dahil hindi nila alam ang batas ni Moises. Sumagot si Nicodemus. We know Nicodemus, one of the member of this religion, Pharisees, ang relihiyon na ito. Si Nicodemus as already knew that one day, hindi natin alam kung ilang araw nang nakalipas, Nicodemus went Jesus by night. Amen? And Nicodemus asked, how can a man be saved? At siya yung isang ruler, isa siya sa miyembro ng relihiyong Pharisees na nakarinig yung mensaheng, you must be born again, para makapasok ka sa 1,000 taon o yung tinatawag nating kaharian ng Diyos.
Nicodemus saith unto them, sa mga miyembro ng Pharisees na katulad niya, Nicodemus saith unto them, he that came to Jesus by night, being one of them, do our Lord judge any man before it hear him and know what he doeth? And they answered to Nicodemus, said him, art thou also a Galilee? Search and look. For out of Galilee ariseth no prophet. Tinuligsa itong si Nicodemus ng kanyang kapwa mga miyembro ng relihiyong Pharisees. Sabi nila sa kanya, dahil nirebuke niya ang kanyang kapwa miyembro, may batas tayo. Sa relihiyong ito, ang sabi niya, may batas tayo na huwag muna nating hatulan ang tao pagka hindi natin napapakinggan ang kanyang panig. Amen? Mali, na sabihin mong mali ang isang tao na hindi mo napapakinggan ang kanyang panig at naririnig kung ano ang yung kanyang tunay na ginagawa. Ang sinasabi ni Nicodemus. Sige nga, ang sagot nila sa kay Nicodemus, sige nga, magsaliksik ka nga kung may propetang galing dyan sa Galilee. Kasi sa katotohanan, brethren, doon sa ating question and answer, nakaharap tayo ng isang malaking tanong kung mayroon pang propeta ngayon o wala na. Dahil may prophet na ngayon ay kinikilala at masigit na kinikilala itong propetang ito kaysa kay Jesus. Si Prophet Muhammad ng Islam. At ito yung kinakaharap nating tanong na kailangang sagutin ng inyong lingkod. Nabuya yun, dahil question and answer tayo. May question doon, right? At lubin ng Diyos na ito ang sasagutin ko. Ayon sa mga Pharisees, hindi sila naniniwala na isang propeta ay manggagaling sa Galilee. Alam naman natin na 3 ang probinsya ng Israel. Judea, na pastor, Samaria, and Galilee. And they don't believe that a prophet arose from Galilee. At yan naman ang totoo. No? Walang propeta na galing doon sa Galilee. Galing sa Juda. Ang kanilang sinasampalatayanan ay ang propetang si Jesus dapat galing sa Juda. Pero ang hindi nila alam na ipanganak siya sa Bethlehem, province of Judah, city of David. Kaya lamang, lumaki siya sa Galilee. Hindi nila nasundan yung mga tugot, yung mga step ni Christ kung bakit siya nandun sa Galilee. Pero ang sabi pagkatapos na sabihin ito ng mga Pharisees, ang mga tao, ang mga miyembro ng Pharisees, nagkahiwa-hiwalay na sila. Wala nang tiyak na sagot. Wala nang tiyak. Wala silang baon na lumabas kung ano nga ang dapat nilang gawin. Pero yung tanong ni Nicodemus, ang gusto kong pansinin dito, na sinasabi niya, patunayan yung mali, ang inaakala niyong mali. That is our message. Huwag nating hatulan ng isang tao dahil may batas tayo sa relihiyong ito, kung sinasabi ni Nicodemus, na kailangan pakinggan muna natin siya, saka tayo magbababa ng hatol. Malinaw na ibig sabihin ni Nicodemus, patunayan yung mali, yung inaakala nyong mali. Amen? Dahil maraming mga tao, lumunundag doon sa konklusyon na mali ang isang tao, na hindi niya napapatunayan na mali yung kanyang inaakalang mali. Naintindihan po natin? Totoo naman, brethren, sa buhay natin, kailangang mabigyan po natin ito. Kaya sinasabi ko nga sa inyo na hindi madali yung bagay na hinaharap din
ni Nicodemos sa panig ng Panginoong Yesus. Siyempre, naman natin na pagkatapos niyang mamit ang Panginoong Yesus, ay muli siyang isinilang. Kung makikita niyo si Nicodemos, isa siya sa nagbaba sa katawan ni Kristo Jesus nung siya ay namatay. Meron kasi tayong mga ginagawa o ginawa nasa ilan, ang mga ito ay mistake. Tama? Na kinakailangang patunayan na mali ito. May mga taong nagsasalita na mali ang iyong ginawa na hindi niya napapatunayan na mali ka. Si Jesus, nagsasalita, nagtuturo, akala nila ay mali ang kanyang pagtuturo. Gumagawa si Jesus ng mga miracles, ang akala nila, hindi ito tama, kundi ito ay pawang mali. Sabi ni Nicodemos, patunayan yung mali, yung sinasabi niyong mali. Sa buhay natin, meron kasi tayong mga hindi ginagawa o meron tayong mga ginagawa na sa palagay ng iba ay talagang mistake. Na dapat yung mga taong ito na nagsasabing mistake, yung mga ginagawa natin, ay dapat patunayan nila ito. At tayo man minsan ay nagagawi, napupunta tayo sa lugar na yan na nagsasalita tayo na mali. Ang ginagawa niya, mali ang taong ito, na hindi naman natin napapatunayan na mali ito. Amen? Malaking ambag ito sa pagiging isang matagumpay na Kristiyano pagka ito ay magawa natin. Alam naman natin na ituro ko sa inyo nabanggit ko sa inyo. I mentioned this before. Si Jesus, nung naiharap na sa hukuman, lumabas si Jesus, wala siyang sala. Amen? Napatunayan ng mga relihiyong ito, ng mga paparing ito, ng mga matatandang ito, na si Jesus ay walang kalikuan na kanyang ginagawa. Ganun pa man, hinayaan pa rin ng Panginoong Jesus na kahit tama ang kanyang ginagawa at mali ang kanilang ginagawa, nagpatuloy siya doon sa dapat niyang tapusin. Sumigaw ang Panginoong Jesus bago siya namatay. It is finished. Amen? Kompleto na tayo. Ang sinasabi ng ilan, kaya meron yung propetang ito na kanilang pinagmamalaki dahil merong hindi natapos si Jesus. Pero sinasabi ng Biblia, tinapos ni Jesus ang daan ng kaligtasan. Amen? Ipinagpapatuloy po natin ito. Ang kaligtasan na kanyang natapos. Ngayon po gusto ko pong ibahagi yung isang mga bagay-bagay na minsan ay hindi natin naiintindihan, nami-misinterpret po natin. Si Moises at sa kanya kang kapatid na si Manong si Aaron na kanyang kuya. Nung unang-unang araw na ang pagkapari ni Aaron at kanyang mga anak, unang-unang araw na sila ay haharap sa altar ng Diyos. Pero ito, this is the first time na kanilang gawin ang kanilang responsibilidad na maghandog doon sa tabernakulo dahil wala pa namang temple. Minalas talaga sila. At itong pagkakataong ito, ang inagkaroon ng napakalaking problema sa pagitan ni Moises at ng kanyang kuyang si Aaron. Tignan nyo. Huwag nyo kalilimutan, eto na yung kanya sinasabi sa Leviticus chapter 10. Verse 16. Chapter 10 ng Leviticus, verse 16. Pwede akong humiram ng Tagalog ninyo mamaya? Verse 16, and Moses diligently sought the goat of the sin offering. Etong chapter 11,
Ito yung unang araw na magtrabaho si Moises bilang pari at ang kanyang mga anak bilang pari para mamagitan sa taong makasalanan at sa Diyos na banal. Chapter 9 hanggang sa chapter 10. Sa chapter 10, didiin tayo. And Moses diligently sought the goat of the sin offering. Dahil ang bayan, naghandog sila ng isang, ano na itong goat? Karabaw? Ay, kambing. Yung goat na yun, yung goat na ito, nandiyan, bagla kita, da kayo, awang kayo, di awang mensakyak. Yung goat na ito ay inihandog ng mga tao tungkol sa kasalanan. At gusto ko rin balikan para additional po ito sa ating information. May batas sa kasalanan. Pagka sinabi natin may batas sa kasalanan, kung anong uring kasalanan meron ka, yun din katapat merong hayop ang ibibigay mo. Kung magaan-gaan, o di kambing. Kung mabigat-bigat, di yung bulog na baka, lalaki, tapos babaeng baka, o di kaya'y pulak na baka. Ganon, yung may batas ng kasalanan. At pagkatapos noon, may batas ng pagkakandog. Ibig ko sabihin, yung iba na batas sa pagkakandog ay susunugin yung iba na buo. Susundan niya ako? At yung iba naman ay nilalaga lamang yung laman loob at yung ibang parte noon ay kanilang roasted yan. Intuno. Pero yung laman loob ay ibang luto ang kanilang ginagawa ng mga pare. Kaya ang mga pare, napakahuhusay magluto. Napakahuhusay magkatay ng hayop. At liban dyan, sa mga pare naman na naghahandog doon, may batas. Meron silang parte na kakainin. Sa kanila yung laman loob, o di kaya itong, ang tawag dito? Oo. Itong piging, o kung minsan, yung kidney sa kanila, kung minsan, maraming batas para sa mga nag-officiate. Kaya yung mga batas. Ngayon ito yung problema natin. Nung matapos na yung pagkakandog na ito, mayroong hindi mabuting, yung panagtungtong dati ang kapsat. Idinidiin ni Moses ang kanyang kuya, mistake yung ginawa mo, kuya. Dahil ang hinahanap ni Moses, nasaan yung kambing na inihandog ng mga tao sa altar. And Moses diligently sought the goat of sin offering. And behold, it was burned. And he was angry with Eleazar and Itamar, the son of Aaron, which is left alive, saying, noong unang-una kasing nag-officiate sila sa pagkakandog, namatay yung dalawang anak ni Aaron. Sabi ko nga, hindi magandang pasimulaan ang kanilang trabaho dahil yung anak ni Aaron na pari, dalawa, namatay. Verse 1. And Nadab and Abihu, the sons of Aaron, took either of their censer and put fire therein, put incense thereof, and offered strange fire before the Lord, which he commanded them not. And there went out fire from the Lord, devoured them, and they died before the Lord. Namatay itong dalawang paring ito dahil una sa lahat, ang sinasabi dito, may apoy sila na ginamit doon sa kanilang insenso. Yung ginaganyan ng pare, yung umuusok, yung diyan nga, kuna nang tumadya sa kristan, may kinakalimbang doon, hinahanap po nung bata ko, yung nung tumutunog. Tapos, nagpapausok sila ng ganyan. Kumuha itong magkapatid na ito, nagsindi sila ng insenso, yung mabango. Kaya lang, yung ginamit nilang apoy, hindi ito yung apoy na gusto ng Diyos. At namatay sila. Alam niyo kung bakit iba yung kanilang nagamit? Lasing sila nung sila ay nasa templo o nasa tabernacle. Lasing yung pari.
Alam niyo naman karamihan, titikim pa ng konti, kung masubrahan mo, kainin natin ang kopa. Oh. Di ba? Kaya nga, ito lasing sila nung hindi nila mapagtanto kung ano kanilang ginagawa. Kaya, hindi ko alam kung kidlat itong tumama sa kanila. Basta apoy, ang sinabi ng Biblia. Namatay sila. Ngayon, ang pinoproblema ni Moises, sa panahon na yan, namatay yung anak ni Aaron. Ngayon hinahanap. Asan yung yung kambing? Nung hinahanap ni Moises sa kanyang kuya, dahil siya yung head na pari, nakita niya yung hinahanap niyang yung goat, sunog na sunog. Kaya nagalit siyang mabuti sa kanyang kuya. And Moses diligently sought the goat of sin offering, and behold, it was burned. Hindi naman dapat sunugin talaga ito. Ito yung batas And he was angry with Eleazar. At yung kapatid nung dalawang ito, Itamar, the son of Aaron, was left alive, saying, wherefore, have you not eaten the sin offering in the place? Seeing it is most holy. And God had given it to you to bear the iniquity of the congregation, to make atonement of them before the Lord. Sunog na sunog. Akala ko ba kainin nyo doon sa sanctuaryo yan? Kasi ang batas, kainin nyo yun. Di ba may batas? Kainin nyo sa sanctuaryo para totally yung programa ng pagpapatawad mangyari. Bakit hindi nyo kinain? Ayun, sunog. Nasunog. Dapat nila kasi, yun ang kanilang share. Sunog, kainin nila ito sa banal na dako. Dahil banal ito dapat kainin ng pari. Pagkatapos, makapaghandog. Hindi susunugin lahat. May parte silang kakainin. Nung hinanap, sunog na sunog. Kaya nagagalit siya. Kailangan patunayan niyang mali yung kanyang sinasabing mali. Amen? And where ye have not eaten the 17 sin offering in the holy place. Why? You did not eat that, seeing it is most holy. Sa inyo yan, banal yan. And God had given it to you, bear the iniquity of the congregation. Bigay naman sa inyo yun ng Diyos. Behold, the blood, for it was not brought within the holy place. Pati yung dugo niya, hindi nyo na ilagay doon sa holy place. Hinayaan yung nasunog lahat. Pati yung dugo, wala. Pati yung sa inyo, wala. Walang nakain, sunog. Behold, the blood, it was 18 brought within the holy place. You should indeed eat it in the holy place, as I commanded. Sumagot na si Aaron. Nag-iinit na rin si Aaron doon sa mga mabibigat na sinasabi ni Moises. Tama yung sinasabi ni Moises. Kaya lamang, yung trabaho nila, yung mag-aamang ito, hindi nila nagawa. At yung kanilang right na kumain doon sa banal na bagay, hindi nila nagawa. Kaya sabi ni Aaron sa kanya, kay Moses, and Aaron said unto Moses, 19, behold, this day have they offered their sin offering and their burnt offering before the Lord. Yung bagay ba na yan, sa akin mo ibubunton, such thing have been fallen me, and if I had eaten the sin offering today, kung sakasakali man nakakainin ko yan, ngayon sa araw na ito, should it have been accepted in the sight of the Lord? Tatanggapin ba yan ng Diyos kung sakasakaling kinain ko yon? And when Moses heard that, he was content. Nang marinig niya yung rason ni Moises, as yung kuya niya, si Moises, natamimi si Moises at kontentong-kontento siya sa rason ng kanyang kuya. Ganyan naman kasi tayo brethren. May mga tao kasi na kahit tanungin mo, hindi yan magsasalita. Kung bakit ginawa niya ito at hindi niya ginawa ito.
O kaya bakit hindi niya ginagawa ito? Minsan, ang mga rason kung bakit hindi ito ginagawa, kahit responsibilidad, kahit ito ay karapatan natin, bakit hindi pa natin kukunin o hindi natin ginagawa? Minsan nakatago ang mga mabibigat at mga tamang rason. Ulitin ko. Sa mga katulad ni Aaron, minsan, nakatago ang mga tama at mabibigat na rason kung bakit tinatanggihan natin kahit karapatan na natin, kahit pakinabang na natin, ay hindi tayo nagsasalita. Na kahit ipinapalagay ni Moises na mistake ito. Pinapatunayan niya kasi na mistake yun eh. Pero nung nagsalita, itong si Aaron, hindi mistake si Aaron. Nakakit sunog na sunog. Yung hindi dapat masunog. Nakakit hindi niya nakain yung kanyang pag-aari doon sa sanktuaryo. Sabi nga ni Aaron, sa palagay mo ma, ading sa palagay mo ba, kung kakainin ko ba yan, katanggap-tanggap kaya naman sa Diyos yan? Sa kanya kasi, walang masarap na pagkain pagka ikaw ay nagluluksa. Walang magandang lugar pagka ikaw ay nagluluksa. Amen? Walang pakinabang doon sa mga pakinabang na gusto mo pagka nagluluksa ka. Biruin mong namatay yung araw na yan. Yung dalawa niyang anak. Tapos kakain ka pa dyan ng masarap dahil intulo. Kasi pagka virave ka naman, pagka minatay ka, walang masarap na pagkain din naman eh. Bihira lang kasi yung nagmatayan kasi lagragsak pa eh. Oo. Lagay mo na kada do parche niya ta na bayag urayan ng matayan de jay. Biruin nyo nung sabi ni Moises, da kayo, bagkatan nyo dahil duwa ta erwaryo. Ganun na lang sa chapter 10 verse 1 pababa. Yung namatay na pari, bagkatan nyo. Tapos, ang instruction ni Moises sa kanyang kuya, kuya, at kayong mga kapatid niya, huwag yung tanggalin yung sombrero nyo Kasi ang mapapari, mayroon silang balanggot, yung medyo malapad na ganyan. Huwag yung tanggalin yan. Huwag yung punitin ang damit nyo. Huwag yung tanggalin. Huwag kayong lalabas. Siyempre, guyudin dadadya, yung mahal mo sa buhay dahil namatay, hindi ba't susundan mo yon? At kakagulgul ka? Dito, instruction ni Moises, nandito ka sa tabernakulo, kuya, huwag kayong iiyak. Huwag yung punitin ang iyong damit dahil sa kalungkutan. Ang daming pinagbabawal sa panahon na yun sa kanila. Sa araw na yan. Kaya itong naman si Aaron, pati yung kanya, hindi niya kinain. Di ba may rason din siya? Masaya kaya ang Diyos na kahit nagluluksa ako, kakainin ko yung bigay niya? Hindi. Amen? Patunayan mo yung sinasabi mong mistake. Dahil maraming mga Kristiyano, nagsasalita ang mistake ang isang Kristiyano na hindi niya napapatunayan na mali ang isang Kristiyano. Maraming mga Kristiyano ganyan. May andatrabaho daw. Kung sabihin niya kaya ang dahilan kung bakit niya hindi ito nagagawa, baka mapahiya lang tayo. Ano? Sabi nga ng Panginoon kay Pedro Pedro, sumunod ka sa akin. Sabi ni Pedro, nalingon niya si John. Anong aramidan ng mga natin di ba sa chapter 21 ng John? Pagtatrabahuin mo ako, susunod ako sa'yo, anong gagawin nito? Sabi ni Jesus, basta sumunod ka sa akin, ako na bahala dyan. Kasi minsan mapakialam tayo. Yung trabaho mo, gawin mo. At yung trabaho nila, gawin nila. Amen? Parang nagkutkut di ma-paralyze da. Tama? Kaya mga palagay natin, o sa mga iniisip natin na kanilang pagsuway, hindi ganun kadali naman pala. Kaya nung marinig ni Moises, tama, si Kuya Aaron. Aaron, tap ng mga tarusan nyo, madimot no islangan nga Aaron. Tama si Aaron. Isa pa, brethren, meron pang mistake na gusto nilang patunayan na mistake. Ang alam nila, mistake. Wrong.
Pero hindi pala. Sa panahon nito ni Joshua, 22, verse 1. Joshua 22, verse 1. Then Joshua called Reuben. Ito yung mga Reubenites and Gadites and half tribe of Manasseh. Dalawa ito, 2 and half tribes. Tribo ni Reuben, tribo ni Gadites, tribo ni Manasseh. And said unto them, sabi ni Joshua, dahil inyong iningatan ang lahat ng mga utos ni Moises na servant ng Diyos, you have obeyed my voice in all that I commanded you. Si Moises at ako, sinunod nyo. At you have not left your brethren this many days unto this day, but he keep the church them commanded of the Lord your God. And now, the Lord your God given unto your brethren as I promised them. Therefore, now you return. Gusto kong buksan ito, baka nababasa nyo. Pinababalik ni Joshua ang 2 tribo at kalahati doon sa kabila ng Jordan. Dahil ang 2 at kalahating tribo hindi pumasok sa Kanaan. Dahil noong may mga lugar na magaganda doon bago sila pumasok sa Kanaan o sa Israel, ni-request ng 2 tribong ito at kalahati na ang sabi niya, Moses, dito na lang kami. Bigay mo na lang ito sa amin, itong lugar na ito. Huwag na kaming papasok sa Israel. Kasi marami kami mga hayupan. Pwede bang bigay mo na sa amin? Okay, sige, sa isang kondisyon. Sabi ni Moses, kayong mga sundalo sa 2 tribo at kalahati, sasamahan nyo kami na makipagbaka doon hanggang sa matapos yung dibisyon ng lupa sa Israel. Tumango sila. Kaya nakipagbaka sila doon. Ay hindi natin alam kung umabot ito ng 30 years. Yung tagal. Hanggang sa, nung magtagumpay na po sila, ay pinauwi na nila ang 2 tribo at kalahati. Sabi ni Diyos, balik na kayo at salamat at tinupad nyo ang inyong mga pangako. Nung umuwi na sila, itong magandang kwento, nagtayo sila ng isang sanktuaryo. At nung nagtayo sila doon sa labas ng Israel, doon sa kanilang lupa, nagkaroon ng problema. Mayroong balita na ang 2 tribo at kalahating doon ay nagtatayo, may sarili silang templo. Liban doon sa altar sa Israel. Kaya ang ginawa ng ilang tribo yun nandito? 9.5. Naghanda ang 9.5 para digmain yung 2.5 tribes. Naghanda. Dahil mistake para sa kanila na mayroong sanktuaryo doon at doon sila sasamba, samantalang ito ang sinasabi ng Diyos na lugar sa Israel, ang Shiloh place para sambahan. May balita na dumating sa kanila dito sa Israel, nagtatayo ang 2 tribong ito at labak ito sa atin at labak ito sa Diyos. Let me read the book of Joshua 22:19, babasahin nga natin. Umpisahan ko sa 10. And when they came into the borders of Jordan, nang bumalik na sila, verse 10. And when they came into the borders of Jordan, that in the land of Canaan, the children of Reuben and the children of Gad and the half tribe of Manasseh built, nakapagtayo na sila, built there an altar of Jordan, a greater altar to Sito. Ano yung to Sito? Hindi Sito to Sito. Ang taas-taas, nakikita kahit malayo yung altar. And the children of Israel heard say, narinig nila ito, say, behold, the children of Reuben, the children of Gad, and the children of Manasseh built an altar over against the land of Canaan, the borders of Jordan, and the passage of the children of Israel. And when the children of Israel, yung nandun sa Israel, heard of it, the whole congregation of the children of Israel gathered themselves together at Shiloh
to go up to war against them. Eto na. Nung dumating ang balita, mistake ang kanilang ginawa. Prepare the soldiers. And we will go to fight these 2.5 tribes. We will banish them. Pero ang maganda rito, nauna yung mga princess doon at tiniyak nila kung gaano ito katotoo. At yan ang maganda. Ito yung maganda. Babasahin ko po sa inyo. Noong nakapaglakbay na sila at napunta na sila sa kabila ng Jordan, patunayan mong mali yung sinasabi mong mali. Dahil maraming Christians naninira kapwa Christians. Right? Hindi maganda yung daan ng Kristiyano minsan dahil nasisira. Dahil maraming mga Christians talagang wala siyang ibang ginagawa kundi sirain ang kapwa Christians, ang kapwa relihiyon. Verse 15. And they came unto the children of Reuben, nung nandun na sila, yung mga princess na ito, at ang mga sundalo, na nauna, bago ang karamihan ng sundalo. And to the children of God, and to half tribe of Manasseh, and to the land of Gilead, and they speak with them, saying, nagtanong na ang mga galing sa Israel. And thus saith the whole congregation of the Lord, what trespass is this? Anong pagsalangsang ang inyong mga ginagawa? What trespass is this that you have committed against the Lord of Israel? To turn away this day from the following of the Lord. Sa araw na ito, ano itong gagawin nyo na talikuran nyo ngayon ng Diyos? Na in that you builded an altar, that you might rebel this day against the Lord? Nagtayo kayo ng altar. Ngayong araw na ito, lalaban kayo sa Diyos. Hindi nyo ba alam na hanggang ngayon yung ginawa natin doon sa desert, hanggang ngayon, yung parusa ng Diyos nasa atin pa. And this iniquity appear too little for us, from which we are not cleansed until this day, although there was a plague in the Lord, a congregation of the Lord. But that you must turn this day from following the Lord. Ano? Hihiwalay na kayo sa Diyos ngayon sa araw na ito? It will be saying you rebel against the Lord, that tomorrow He will be wroth the whole congregation of Israel. Pagka kayo nagkasala ulit, pati kami, sasaktan ng Diyos ulit. Yun ang kinakatakot naman ng 9.5 tribes. Pagkagalit na naman, hindi lamang sa inyo, pati kami na naman. And now what is standing? If the land of your possession be unclean, ganito na lang ang gawin nyo. Sabi ng mga princess, kung yung lugar na inyong pinili, na inyong ni-request, ay masama para sa inyo at naapektuhan kayo, doon na lamang kayo. Uwi na lamang kayo doon. Di ba ang maganda nung suggestion? Kung ang dahilan niya, kung bakit gumawa ng altar ay masama yung lugar na ngayon, ang inyong kinaroroonan, doon na lang kayo, umuwi na lang kayo sa atin. If the land of your possession is unclean, then pass over to the land of the possession of the Lord, wherein the Lord, the tabernacle dwelleth, and take possession among us. Ibingayan na kay Jai. But rebel not against the Lord, nor rebel against us. Huwag lang kayong lumaban sa Diyos at lumaban sa amin. Building you an altar beside the altar of the Lord, our God. 21, sumagot na yung 2.5 tribo. Then the children of Reuben and the children of God, the half of the tribe of Manasseh, answered, and said unto the heads of thousands of Israel, ito na yung sagot, the Lord God of gods, the Lord God of gods, He knoweth, alam niya. At ang Israel, He know. Alam nyo kung kami ay nagre-rebelde, if we be in a rebellion, or if we transgressions against the Lord. Kung yan ay totoo yung paratang ninyo, wag na sana kaming mabuhay pa ngayon. Patayin na kami ng Diyos ngayon. Kung yan ang paratang ninyo, yung mistake na sinasabi nyo ay totoong mistake, sige, mamamatay na kami dito. That we have built as an altar or turned from following the Lord. Or if
to offer their own burnt offering, or meat offering, or if to offer peace offering their own, let the Lord Himself require it. And if we have no rather than it, ito kasi yung dahilan kung bakit namin ginawa ito. Makinig kayo, 9.5 tribes. Ito kung bakit. And if we have not rather done it for fear of one thing. Ito kasi yung aming kinakatakutan kung bakit kami nagtayo. Hindi altar na sambahan ang aming itinayo. Ito kasi ang aming kinakatakutan, saying, and time to come, your children na 9.5 tribes. And time to come, your children might speak unto our children, saying, what have you to do with the Lord God of Israel? Kasi ang iniisip namin, dahil yung layo-layo namin, tapos ang layo-layo ninyo, lilipas sa mga panahon, ang mga anak ninyo at ang mga anak namin, baka magsasalita ang inyong mga anak, oy, kayong mga nandiyan na 2.5, dahil hindi naman kayo sakop ng Israel, wala kayong mana sa amin mula sa Diyos. Di ba may mga ganyang pagkamalayo na ang distansya ng mga kamag-anak? Kunahaan ka mga Solis, kunahaan ka mga Valerio, wala kang bingay. Kung nasapin mo lahat, intugtugo mo. Di ba ganun kung minsan? Dahil sa haba na ng panahon, kuno nagan ni ading ato, nagan natin ni tatang, nagan, hamunagan. Yan na ang kinakatakutan ng mga tao. Yung 2.5. Dahil one day, baka yung anak nyo pagdating ng araw, ihihiwalay na nila ang aming mga anak at wala na kaming mana sa mga mabubuting bagay mula sa Diyos. For the Lord had made Jordan a border between us. Ang layo na kasi, yung border natin o Jordan, kayo naman o ganyan, ang layo-layo. And you children, Reuben and children of God, you have no part in the Lord. Baka sabihin nila, Reuben na tribo, o children ng God na tribo, wala na kayong mana sa amin. The children cease from fearing the Lord. Saka isa pa, baka yung mga anak namin pagdating ng araw, mangyayari yan, wala na silang takot sa Diyos. Kung ganyan ang mangyayari, itutulak ng iyong mga anak, ng aming mga anak ay hindi na magkakaroon ng takot sa Diyos. O hindi na sila maglilingkod sa Diyos pagdating ng araw. Hindi naman natin alam ang mga araw. Uwan na singput ni tatang, ngayon dagiti nga anak nanto. O tapos na singput to, dagiti anak na, dagiti ito apo ko na ngay, o kasanun to ngay, o danto nga tapay bingay mo. At kahit anong gawin mo, hindi mo na mapapatunayan na mistake, yung mistake. Pero kailangan yung mistake, patunayan nating mistake. Kung paano gusto nating patunayan na ito ay katotohanan, ganun din yung mistake. Patunayan natin na mistake nga ito. Dahil maraming Christians, 26, kaya ito ang ginawa namin. Therefore we said, let us not prepare a build as an altar, not for burnt offering, nor for sacrifice, but that it may be a witness between us and you, and our generation after us, that we might do service the Lord before Him with burnt offering. Eto na, you have not part in the Lord. Therefore, said we, that it shall be, when they should sow to us, or the generation in time to come, that we say again, behold, the partner of altar. Kung mangyayari man ito, na one day tatanggihan nyo kami, hindi mangyayari yan. Bakit? Bakit hindi mangyayari, Mr. Ken? Tignan nyo yung altar nyo doon. Tignan nyo yung altar namin. Kopyang-kopya. Pero hindi namin ito ginagamit para magsamba. Kundi, nakopya namin yun, nagpapatunay lamang na kahit malayo kami, ay buo tayo. Marami kasi mga Kristiyano na nagtatayo ng mga bagay na ito, gumagawa ng mga bagay na ito, para sa magandang kinabukasan ng mga anak, para sa magandang pagserbisyo ng mga anak sa paglilingkod ng Diyos, pero marami mga Kristiyano na mimisinterpret ang mga ito. Sinasabi niya, mistake di ginawa ni Brad. Hindi nila alam sa malalim at mas mabigat na dahilan, inihahanda niya ang kanyang mga anak, inihahanda niya ang mas matibay na mga panahon, ang mga pagsisilbi ng mga anak at ng mga anak, ng mga anak. Ang itinatayo natin na higit sa lahat, not only for us,
But for the next generation, for the sake of our children, is the spiritual things of our children to serve the Lord with all their strength and might and heart. Kung iniisip lang natin, na itayo natin, at kinukopya natin ang mga spiritual na bagay, ang ating ipinapari sa ay mga material na bagay, walang mangyayari. Mistake ka talaga dyan. Talagang mistake na yan. Kaya, brethren, isang maingat na lang at matyagang paghihintay sa right things o sa right place o sa right time para sabihin nating mali ang isang bagay. Don't speak a word against your brethren. Lalo na sa mga hindi nagtatrabaho. Huwag kayong magsalita sa mga kapatid na hindi talaga nagtatrabaho dahil talagang hindi nagtatrabaho. Pagsawang kidi. Now, mas mabuti na mapakinggan natin ang kanilang panig. Alam naman natin sa Proverbs 18:17. Yes, na pagka isang tao kasi pagka nagsalita parang totoo. Pero makikita mong totoo kung meron na yung tao na kanyang sinasabi. May tao kasi pagka nagsalita parang totoo sa kanyang sinasabing mistake. Pero pagka kaharap na niya ang isang tao na kanyang sinasabi, hindi pala totoo yung mistake na kanyang sinasabi. Kaya isang maingat at matyagang paghihintay para sa right time, of course. Matyagang pag-iisip, of course. Pagbabalanse, of course, ang dapat nating gawin. Pagka ganito kasi ang gagawin natin, salita ng salita, masisira natin una sa lahat yung sarili natin. At ay yung kapwa nating tao at kapwa nating mananampalataya. Baka one day, hindi na tayo pagkakatiwalaan pa ng ating mga kapwa-tao pagka masalita tayo. Ang Kristiyano, tahimik. Hindi siya masalita. Pinipili lamang ng isang Kristiyano ang kanyang sinasabi. Lalo na pagka mayroon akong taong alam kong chismoso na, hindi na ako nagsasalita. Bihira na ako. Pinipili ko na talaga ang aking sinasabi. Kahit sabihin nilang, nagalas mo ito ugali ni Pastora. Pero nagsasao. Nasabak ko lang doon, nasang awan na pa, hindi pala nagsaumot. Pagpasyansyan ninyo, kahit yung mga asawa ko, aking mga anak, hindi nila ako gaanong naririnig magsalita. Paluuman talaga tayo puso tayo, nagijiban banag. Paluuman. Pahinugin natin sa tamang panahon yung mga nasa isip natin. Baka mag-mistake tayo, nakakahiya sa Diyos. Alam mo naman natin, ang Diyos tahimik. Pero pagka nagalit, sana natuto tayo na pigilan natin ang ating sarili. At kung may pagkakataon po kayo, patunayan yung mistake, yung sinasabi ninyong mistake. Para hindi nakakahiya sa ating kapwa-tao. Para hindi nakakahiya sa ating kapwa mananampalataya. Higit sa lahat, nakasalalay ang ating pagiging isang Kristiyano sa harapan ng Diyos. God bless you, brethren. Let us pray. Salamat po, dakilang Diyos. Ang iyong grasya sa amin, natanggap po namin. Mayroon po kaming lakas at malusog po kami na natapos po ang aming pagsamba, ang aming pong pakikinig. At nakaramdaman po namin ang ikaw ay aming nasa kalagitnaan. At ang iyong salita, na kahit po mahaba, ay napasaya po kami ng iyong salita. Loobin mo po na mabuhay ito sa aming puso ng matagal para magawa po namin ito sa aming buhay. Ito'y karunungan namin sa kalagitnaan ng mga hindi mananampalataya. At karunungan din po namin para masundan ka namin. Salamat po, dakilang Diyos. Sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.